Hallelujah. 2 Peter 3:18. Sabi po dito, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Thank you, Jesus. The message is about the different title of Jesus. Okay? So, dito po nabanggit yung grow in the knowledge of our Lord. That's the title of Christ. And Savior. Okay? Tagapagligtas. Panginoon ang tagapagligtas. That's the reason why kung nag-pray tayo ng salvation, we say, I receive Christ, tinatanggap ko sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Jesus is a name. Jesus is a name. And Christ is also a name. It's a title. Hindi po niya apelido yung Christ. Jesus Christ. Kundi Christ means the anointed one. Okay? Yeshua HaMessiah. Messiah is the anointed one. Messiah, di ba? Messiah po sa Hebrew. Okay, so this is the name of Jesus. Why is it important na mapag-aralan po natin ito? Because sabi po sa Bible, may grace be multiplied in your life. Meron po sinasabi sa Bible na yung palang grasya ng Panginoon ay pwedeng mag-multiply. Ibig sabihin, dumami yung grasya ng Panginoon. Kaya tingnan nga natin yung 2 Peter 2, verse 2. 2 Peter 2, verse 2. Ano ba lang? 2 Peter 1, verse 2. Yan. Tingnan ito Sabi dyan, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Yung palang grasya, yung palang kapayapaan, nag-multiply. We can say grace, we can say favor, because grace is unmerited favor. So yung grasya ng Panginoon, yung tumatanggap ka ng hindi mo karapat-dapat tanggapin, pwedeng dumami sa buhay niya. Ano po sikreto? Through that knowledge. Sa pamagitan ng pagkilala mo, higit na pagkilala mo sa Diyos at kay Jesus na ating Panginoon. Yan. So, ibig sabihin, if you want grace to multiply in your life, kailangan makilala mo ng makilala kung sino si Jesus, kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos. Tama yung pinata natin kanina. He is Jesus, you are Jesus, you are Lord, you are God. Diba? You are Jesus, you are Lord, you are God. The more, ang ibig sabihin po niyan, the more you know Jesus Christ as your Lord, the more na nagmumultiply yung kapayapaan. Ibig sabihin, stressful ang buhay, maraming mga worries sa buhay, pero nawawala yan, napapalitan ng kapayapaan dahil nakikilala mo sa Jesus. You know that in the Bible, na bakit minsan say may mga nakakausap akong matatanda na, and they would say, alam mo, gusto ko nang umuwi sa Panginoon eh. Bakit kaya binibigyan pa ako ng Diyos ng ilang pang taon sa buhay ko, samantalang gusto ko nang umuwi? Alam niyo po, ang nakita ko reason nandun po sa Psalms 91. Yung last part ng Psalms 91, sabi po doon, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. You know the word my salvation, yun po yung Yeshua. Okay? Nakatalong na agad ako dun sa Yeshua. Yeshua, Jesus, ang ibig sabihin nun, God, my salvation. The reason why God will give you more life to enjoy, the reason why with long life He will satisfy you so that you will see Yeshua, my salvation. That is the name of God.
That is the name of Jesus. Okay? So ngayon, there's another verse na napakaganda. Paano ka naman magtatagumpay sa buhay nito? Do you want to reign in this life? Okay? Do you want to be successful in whatever you do? Katulad po ni Joseph, ano man yung gawin niya, nagtatagumpay because God is with him. Kung ano man yung pinapagawa sa kanyang trabaho, laging pag sinabing gusto kong magtanim tayo ng kamatis, nagtatanim yung mga servant ni Potiphar, pero pag si Joseph na yung nagtanim, malalaki yung kamatis niya, saka mabibilis tumubo. Pag sinabi ni Potiphar na mahuhukay tayo ng balon, ang lalim na ng hinukay ng mga kasama niya, si Joseph, mababa pa lang yung hinuhukay, marami ng tubig. Kasi maganda pa, sagana pa yung tubig. Pure pa yung tubig na nahuhukay niya. Okay, that is reigning in life. Ibig sabihin, whatever you do in this life, meron kang relasyon, pinagpapala ng Diyos yung relasyon mo. Meron kang business, pinagpapala ng Diyos yung business mo. That is reigning in life. Meron kang mga anak na pinalalaki, pinagtatagumpay ng Diyos yung mga anak mo. Okay? So, we will see that in Romans 5:17. Okay. So, Romans 5:17, sabi dito, for by one man's offense, death reigned, naghahari ang kamatayan through the one, speaking about Adam. And then sabi that, much more, those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Ibig sabihin, if you have Jesus Christ and you will reign in life through Jesus Christ, the secret is meron pong binanggit na dalawa. So the key to you reigning in life is, number one, the abundance of grace. Number two is the gift of righteousness. We already know about the righteousness. Righteousness is a gift. Yan po ay hindi yung pagiging matuwid mo, paggawa mo ng katuwiran. Yan po ay yung katuwiran na regalo sa iyo ng Panginoon, hindi mo na kailangan magtrabahuan. Jesus already gave it to you. Okay? He who knew no sin became sin so that we may be the righteousness of God in Christ. That is your righteousness. It has nothing to do with what you do. It has something to do with what Jesus did on the cross. O, alam natin yan. The gift of righteousness. Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His, not our righteousness, but His righteousness, and all these things shall be added unto you. So that is the gift of righteousness. What about grace? Alam natin yung grace. Grace is the unmerited favor of God. At ang sabi po dyan, through those who receive the abundance of grace. Ibig sabihin, the more na nag-multiply yung grace sa iyo. Paano mag-multiply yung grace? Through the knowledge of Jesus Christ, our Lord, and through the knowledge of God. Paano naman nagiging abundance ng grace sa inyo? The more you hear about the grace of God in every preaching, in every Bible study, in every book that you read, in every tapes that you hear about the grace of God, nagiging abundance yung grace sa buhay mo, and to be the gift of righteousness, you will reign in life. Magtatagumpay ka. The gift of righteousness and the abundance of grace. The more you hear about the grace of God, kaya napaka-importante po, you hear about the grace of God. Some people are tired of hearing about the grace of God. But you know, the grace of God, sabi po ni John, sino po ba yun, yung gumawa ng kanta, sabi niya, the way he described grace is amazing grace. Sabi niya, how sweet the sound. Napakasarap pakinggan. Dati akong nawala, dati akong naligaw, I am lost, but now I am found. Okay? I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And sabi po doon sa kanta, it was grace that brought me back this far, and grace will lead me home. So even if you die, you will hear the abundance of grace in your life. Okay? I love the grace of God. I was exposed to the grace of God noong pang 2003. Before po ako naging pastor, ang wala ko pong assignment sa Singapore. Nandun ko sa Singapore, I studied about the grace of God. Nakapunta po ako sa church ni Joseph Prince. And marami po akong mga teaching na pinakinggan. Simula talagang kumbaga, sumisid ako dun sa grasya ng Panginoon. Sa simula parang hindi mo maintindihan. Sa simula parang lisensya para gumawa ka ng masama.
Pero the more na tinatanggap mo yung grasya ng Panginoon na parang ang sarap pala ng grasya ng Panginoon. Wala nang performance. You just go to the flow. You just walk the walk of Christ and you will have the abundance of grace. Yan. So, pagkatapos po noon, Singapore na inassign po ako sa Taguig the same year, 2003. Doon po ako nagsimula ng magpastor. Kaya po nung nagpapastor po ako, effortless. Hindi po ako nahihirapan, hindi po ako yung tipo na nag-uumiyak sa Panginoon. Panginoon, yung gagawin ko, ang mga tupa, ay ang hirap kausapin. I understood the grace of God. Hinayaan ko lang ang Panginoon. And right now, I've been there for almost 11 years na po ako nagpapastor sa Taguig. Hallelujah. And the Lord has blessed us so much. Meron po itong isang pastor na namin ngayon na dati po ay nung nandun po ako sa Taguig, pinupuntahan ko po, nagiinuman, nasa labas ng kalsada. No? Sabi, Pastor, kasi siya na nakainom ako, nagsasayaw-sayaw dun sa kalsada. Ngayon naging pastor, si Pastor Leo. Samantalang dati pinapalawag ko po yan dun sa bahay nila. Okay? Meron po itong 4 na pastor ngayon, si Pastor Leo, si Pastor Bernard, si Pastor Joel, si Pastor Jason, yung anak ko ni Ate Nita. Okay? I am blessed with yung mga leaders, I am blessed with workers in the church na talaga pong on fire sa Panginoon. Hallelujah. I am so blessed. You know, God wants us to live an effortless life and God wants us to live a worry-free life. Yan, na napakasarap sa buhay. Yung hindi ka nag-worry because you are rising above the worries of life because you know that there is a God who cares for you. You have a Jesus who lives in you. Okay? So, the different names, the different titles of Jesus. Naalala ko sa Isaiah, sinabi po doon that His name will be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yun yung mga names ni Jesus doon sa Isaiah. Now, through the New Testament, pag binasa yung New Testament, ito yung makikita natin. So, mayroong teacher, mayroong rabbi, mayroong master, Lord, Savior, Jesus Christ. These are the names of Christ. Yan ang tinatawag sa Kanya. No? So, may tumatawag sa Kanyang teacher. Sino po yung tumatawag sa Kanyang teacher? You know what? Mostly in the Bible, ang tumatawag sa Kanyang teacher, well, kasi kilala siyang teacher because of his yung kasuotan niya, kasuotan ng isang guro. Okay? When you say teacher, ang ibig sabihin niya, instructor. Okay? So, kilala nila, una, he is a teacher. No? Pero habang gumagawa siya ng himala, naiiba na yung tawag nila kay Jesus. Hindi na teacher. Ano na kaya? You know what? Yung mga Pariseo na nagtatry, yung mga lumilibak kay Jesus, ang tawag pa rin sa kanya, teacher. Hindi nila matawag na Lord. Kasi hindi nila kinikilala ang Lord si Jesus. So sabi nila, teacher, meron kami nahuli. Meron pong ganito eksena, no? I think sa Matthew 8. Meron kami nahuli dito, nangangalun niya. Teacher, di ba sabi sa kautusan, pagka ganito, babatuhin ang mamatay? Yan. So ang tawag nila kay Jesus, teacher. Minsan tinatanong nila yung mga alagad, bakit yung teacher nyo, bakit yung guru nyo, hindi naglilinis na kamay bago kumain? Bakit yung teacher nyo kumakain kasama yung mga tax collector? So ginagamit nilang panlilibak. When you say teacher, you know, ang susunod po, rabbi, ang ibig sabihin po ng rabbi is also teacher. Kaya lang, honorable teacher. No? Ibig sabihin, medyo ginagalang na yun na teacher. Kahit ngayon sa bansang Israel, meron siya tinatawag na rabbi, di ba? Kilala niyo yung mga writers, Rabbi Zacharias, yung po mga kilala ngayon ng mga Hudyo, no? Pag sinabi mong rabbi, medyo honorable na yun. Pero pag sinabi mong teacher, may tumawag nga kay Jesus sa yung rich young ruler, sabi, good teacher. Yung una tawag niya, good teacher. So ibig sabihin, if you have a good teacher, meron ka rin bad teacher. No? So, ibig sabihin, pag sinawag ka teacher, hindi nakahulog ang ginagalang ka because merong mga bad teacher, merong mga good teacher. Now, susunod po is master. Ang ibig sabihin ng master is overseer, tagapamahala. Yan. So, some people call him master. No? Yung rabbi, ang tumawag sa kanya niyan, si Nicodemus, John 3.
Pumasok po si Nicodemus sa bahay ni Jesus, sabi niya, Teacher, naniniwala po kami na ang mga ginagawa mong himala ay galing sa langit. Ang tawag sa kanya ni Nicodemus noong time na yan is teacher. Because si Nicodemus is a Pharisee, most probably siya rin po ay isang tagapagturo. Okay? So, yung mga alagad sa mga call him Master. Master! Okay? Now, the fourth one, ito po naituro ko na for so many times. Dito sa church na to, I think naituro ko na ng Wednesday. Pero it has a great impact sa buhay ko. Kinilala ko po si Jesus bilang Panginoon. And I believe all of us. Pero naborn again po ako, that was 1985 pa yata. Pero nung naintindihan ko somewhere in 2004, pinakilala ni Jesus sa sarili niya sa akin bilang Lord. Ang ibig sabihin po pala ng Lord ay supreme in authority. Supreme, ibig sabihin pinakamataas. Sa pamamahala, sa kapangyarihan, si Jesus ang pinakamataas. Supreme in authority. Sabihin niyo nga, supreme in authority. Okay. So that is Jesus. At pag pinag-aralan mo, sino yung tumatawag sa kanya ng Lord? Ito makikita niyo. Meron pong Syrophoenician woman. Sabi niya, Lord, anak ni David, tulungan mo po yung aking anak na may sakit. Pinagaling ng Panginoon. May lumapit sa kanya, isang ketongin. Yung ketongin na po yun, naniniwala na sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya ang tanong niya kay Jesus, Panginoon, kung nais mo, pwede mo kong pagalingin. Alam niyo po sabi ni Jesus, nais kong gumaling ka. Instantly, nawala yung ketong, okay? Gumaling po yung tao kay ketong. Anong tawag niya kay Jesus? Lord. Naniniwala siya that God is able, Jesus is able to heal him, pero ang question niya na lang, is he willing? Naniniwala, nananampalataya siya, si Jesus ay makapangyarihan, pero tinatanong niya si Jesus, gusto mo ba akong pagalingin? And so pinagaling niya, you know, that was the very first time nag-meet sila kasi bawal lumapit yung mga may ketong sa mga taong walang ketong. Sumisigaw pa sila ng unclean, unclean. But nung lumapit siya ay lumubog sa Panginoong Jesus. Sabi niya, kung nais mo, pagalingin mo sa aking karamdaman. Dahil pinagaling siya ng Panginoon. So, ito po yung gusto ko makita niyo. Lahat ng kumikilala sa kanyang Panginoon, nakaka-receive ng himala. Okay? And the same is true with you. Pag sinabi mo, siya yung Lord, pero sabi ng doktor, lalala na yung sakit ko, wala nang pag-asa. Mali. Hindi mo siya kinikilala ng Lord. Sinasabi mo siyang Lord. Pero pag sinabi mong Lord siya, ang gusto mong dapat sabihin, mas makapangyarihan siya kaysa sa sinasabi ng doktor. Mas makapangyarihan pa siya kaysa dun sa sakit na dumako sa iyo. Because He is Lord. Hallelujah. Now, tingnan niyo po ito. Meron pong mga tao na hindi siya kinikilala ng Panginoon. At siya po ay, basahin po natin itong sa Mark 6, 3-5. Mark 6, 3-5. Then he went out from there and came to his own country, which is Nazareth, and his disciples followed him. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Now they notice, sabi nila, mighty works are performed by his hands. Nagtataka sila, saan ang galing yung karunungan nito? Verse 3. Is this not the carpenter's son of Mary? Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? May mga kapatid po si Jesus. Yan lahat yan, kapatid ni Jesus. Okay? And are not his sister, meron pong sister na kapatid si Jesus, here with us. So they were offended at him. Verse 4. Sabi po ni Jesus, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Now verse 5, sabi po dyan, now he could do no mighty works there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them.
Wala siyang masyadong nagawang himala sa lugar na yon. Bakit? Sabi niya, meron lang siyang pinalayas ng mga nilehans ng mga few kakaunting may sakit. But remember, sa ibang lugar, lahat ng lumalapit sa kanya, pinapagaling niya sa sakit. Which is true even today. The only reason why hindi gumagaling yung iba, they don't come to Jesus. Hindi sila lumalapit sa Diyos. Sino hindi napapagaling ni Jesus? Yung hindi lumalapit sa Kanya. Now, there is a group of people, kababayan niya pa, na sabi doon, wala siyang masyadong ginawang himala sa kanila, o konti lang yung pinagaling sa kanila. Bakit? Ang pagkakilala nila kay Jesus ay hindi Panginoon. Ano? Di ba yan yung karpintero? Pag sinabi mo karpintero, magaling gumawa ng cabinet, ng table, ng upuan, ng kisame, no? Pero hindi himala ang ginagawa, no? But if you know Him as supreme in authority, He is the Lord. Whatever your problem is, kaya-kaya ng Panginoon. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo? Sa mga meron mga problema, hindi tayo makatulog, Lord, bakit hindi pa mangyari ito? Bakit ayaw mangyari ito? Remember, He is Lord. Kaya-kaya ng Diyos yan. Nag-iiba na yung pananaw mo. Diba? Kaya-kaya ng Panginoon ito. Panginoon yun eh. Supreme in authority yun eh. Ano itong sakit at karamdaman na ito? Bahal wala sa Kanya. Sabi sa Ephesians, every name, His name is above all name, and in the name of Jesus, every name will bow. Cancer is a name, diabetes is a name, kahit yung lagnat, yung ubo, pangalan yan. Lahat yan, nagbabaw. Sa pinaka makapangyarihan sa lahat, si Jesus Christ. See? So the more that you know Him as Lord, supreme in authority, at i-apply mo yan sa buhay mo, kaya-kaya mabuhay ng Diyos yung anak ko. Kaya-kaya ayusin ng Diyos yung relasyon namin. Kaya-kaya payamanin ng Diyos yung negosyo ko. Kaya-kaya ng Diyos na iangat yung trabaho ko, yung kabuhayan ko. Bakit? Kasi siya ay supreme in authority. There is nothing above Him. Jesus is Lord. Hallelujah. Sabihin nga, Jesus is Lord. Parang JHL tayo. Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over my business. Totoo yan. Totoo yan. Jesus is Lord. Sa mga tao naniniwala. Okay? Now, tingnan niyo po ito. Si Pedro, nung una niyang nakaulayan si Jesus, sa Luke 5, verse 3, meron po eksena nila.